Iba't ibang sektor at grupo ang patuloy na nagpapahayag ng kanilang suporta sa Kingdom of Jesus Christ leader na si Pastor Apollo C. Quiboloy na tumatakbo rin bilang senatorial aspirant sa nalalapit na midterm elections sa Mayo. Ayon sa isang grupo, hindi maitatanggi ang magandang track record ng butihing pastor kahit hindi pa ito tumakbo sa politika noon. Si Sheena Torno magbabalita. Hindi pa man nagsisimula ang kampanya para sa midterm elections, ay marami na sa ating mga kababayan sa iba't ibang bahagi ng bansa ang nagbigay ng kanilang suporta sa spiritual leader at founder ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC na si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasunod ito sa pagtakbo ni Pastor Quiboloy sa nalalapit na national at local elections sa buwan ng Mayo bilang senador. Matagal nang advocate ng nation building ang butihing pastor na nakasentro sa isang layunin: may angat ng imahe, moralidad at kinabukasan ng bansang Pilipinas. Sa National Capital Region o NCR, naimbitahan si Pastor Quiboloy sa isang pagtitipon ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated sa Barangay San Jose Rodriguez sa lalawigan ng Rizal, Linggo, Enero 19. Sa mensaheng ipinaabot ng butihing pastor, isa-isang idinatalya ng kanyang representante ang kanyang mga plataporma at plano na makatutulong sa pag-unlad ng bansa. Kabilang na riyan ang pagsulong nito sa zero corruption, muling pagbuhay sa death penalty laban sa mga tiwali o korap na mga opisyal ng gobyerno. Bukod pa dyan, bibigyan din ng prioridad ni Pastor Quiboloy na matugunan ang problema sa kahirapan, pagkakaroon ng marami at sustainable na trabaho sa pamamagitan ng turismo, pagkakaroon ng National Superhighway System at ang kanyang kampanya kontra iligal na droga at kriminalidad. Lumawak na nga ang mga nagpahayag ng suporta kay Pastor Quiboloy mula sa iba't ibang sektor. Kaya ang mga nabanggit na mga plataporma at plano raw para sa bansa ang naging dahilan kung bakit patuloy siyang hinahangaan ng mga Pilipino. Sabi nga ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated, si Pastor Quiboloy ang halimbawa ng isang lider na may malasakit sa kanyang kapwa dahil sa mga nabigyan nito ng tulong na walang hinihinging kapalit. Pagmamahal ito sa bayan, bilang siya raw ang isa sa mga tumitindig laban sa mga kalaban ng Estado o ang mga komunista. Naniniwala po kami na isa sa mga dapat naming ihalal ay ang katulad ni Pastor Quiboloy, dahil naniniwala po kami na siya po ay isang instrumento para matupad ang aming hinahangad na masugpo ang corruption sa ating gobyerno. Sa tingin ko parang isang sasakyan lang po yan. Kung isang brand new na sasakyan ang gagamitin natin, ito ay magbibigay ng tama at sapat na serbisyo, which is the same also with our politicians. Dahil naniniwala po ako kung sila ay tatakbo para itaguyod ang kanilang mga personal na pinaglalaban, ito po ay sa tingin ko magagawa ng mga bagong mukha sa politika. Sawa na raw ang mga Pilipino sa mga lider na wala namang magandang nagawa o inatupag sa bansa kundi ang kanilang personal na interes lamang. Totoo po yan, dapat na po talaga halos mga bago na ang dapat na naupo. Nagsasawa na po tayo sa paulit-ulit na lang na namumuno dyan sa Kongreso, sa Senado, pamilya na lang, sila na lang yung nakaupo. At wala naman nangyayari, wala namang pagbabagong inihatid. Kaya kinakailangan po talaga ng sambayang Pilipino ngayon na maghanap ng bagong mukha, ng bagong leader na may paninindigan at mayroon ng track record, hindi lamang sa korupsyon, kundi sa track record sa pagsasaayos sa komunidad na kanyang ginagalawan. Hinikayat nga ng grupong Hugpong Bisaya Association Incorporated ang mga kababayan na magkaisa sa paghahanap ng maayos na leader na mamumuno sa bansa. Totoo po yun, hindi po may tatanggi na talagang ang Pilipinas po ay napakayamang bansa. Subalit dahil nga po sa hindi maayos na pamumuno ng ating mga nakaluklok na leader, ay nararapat lamang po talaga na ang lahat ng Pilipino ay magkaisa na ngayon maghanap ng leader na talagang tatayo at talagang may track record na dyan sa pagsiservisyo sa ating pamayanan sa buong bansa. At yan po ay isa po sa nakita rin po natin sa ating pastor na tumatakbong senador ngayon. Solely nagpaabot ng mensahe ang naturang grupo kay Pastor Quiboloy, lalo na sa nararanasan nitong political persecution sa ilalim ng Administrasyong Marcos.
Well, magpakatatag po kayo, Pastor, dahil marami pong umaasa at naniniwala po sa inyo. At sana ay isa ka sa mapagbigyan ng ating mga kababayang Pilipino na maupo para po sa pagbabago ng ating bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.